Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag maging mapagkunwari. Kung isa kang taong demonyo, so lahat na lang ng kasamaan nandyan sa utak mo. Pag-isip mo pa lang sa kapwa mo ay di wow, di ba? Lahat na lang, syempre, iisipin mo para maging mapasama yung kapwa mo, no? So, andyan yung mga pag-isip mo na masama. Ito na yung mga taong walang Diyos sa pagkataon nila. Ito yung mga isip demonyo, sumasama sa demonyo, nananalig sa demonyo. Sila yung parating gumagawa ng masama, pag-isip pa lang ng masama sa kapwa nila, para masira to, pambubuli nila, pagchichismis, panglulubak, paggawa ng masama, pagpatay, pagnanakaw, pagpapatotoo ng mga kasinungalingan. Hindi po tama yan, pangangalunya, panloloko sa kapwa, pananakit, at kung ano-ano pang masama nandyan sa utak niya at sa puso niya. Kasi ang pumapatnubay sa kanya ay kademonyohan. Pero ang taong makadiyos, nananalig sa Diyos, parating nagdadasal at may takot sa Diyos na gumawa ng masama, pag-isip pa lang sa kapwa niya na hindi maganda, tsak na tsak, ligtas ng kaluluwa niya. At talong-lalo na nagsisisi siya sa mga kasalanang gawa niya at hindi na ito binabalikan. Ang isang tao may matatag na pananalig sa pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak ang si Jesus Christ, at Diyos Espiritu Santo, tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa niya. Hindi siya nagawa ng anumang masama para sa kapwa niya. Yung mag-isip pa lang, never yan iisipin. Ang isipin niya na ikabubuti ng kapwa niya para mapabuti to, hindi to ba para mapasama. Ang isang taong palaging nag-iisip ng masama ay kulang yung sa pananalig. Pinapasok sila ng mga masasamang espiritu para gumawa sila ng mga ganong bagay. Kasi pinanghihinaan sila ng loob at doon lang sila sa alam nila na easy to get, pero hindi nila alam na napapahamak mo yung kaluluwa nila. Ang isipin lang po natin yung ikabubuti ng kapwa-tao natin na mapabuti sila, na para makatulong tayo sa kapwa-tao natin, tumulong tayo unconditionally, rumispeto, magmahalan tayong lahat dito sa babaw ng mundo, tsak na tsak ang kaligtasan natin. Rumispeto tayo sa kapwa-tao natin, sa sarili natin, sa magulang natin, and higit sa lahat sa Diyos. Sumamba lang po tayo sa ating nag-iisang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ang ating buhay. Manalig tayo, patatagin natin, pananalig natin sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak ang kaligtasan nating lahat. Magmahalan, magrespetuhan, at magbigayan po tayo dito at magtulungan sa ibabaw ng mundo. Yun lang naman po ang hiling ng ating Diyos Ama. Magtulungan, magbigayan, magrespetuhan, at higit sa lahat manalig tayo sa nag-iisa nating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pag nagagawa po natin yung lahat ng bagay na yan, tsak na tsak, maliligtas ang kaluluwa natin sa kabilang buhay, at higit sa lahat dito. Kasi meron tayong Diyos Anak na tumubos sa lahat ng mga kasalanan gawa natin. Na paulit-ulit, please naman kung pwede po, huwag na po natin balikan yung mga kasalanan gawa natin na paulit-ulit. Katalikuran na po natin yun. Hindi po yun makakatulong sa ating kaluluwa ang pagbabalik natin paulit-ulit na kasalanan sa ating pagkatao. Pagkos pagsisihan natin to at magbalik loob tayo sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, lalong-lalo na sa ating Diyos Anak. Siya ang tumubos ng mga kasalanan natin, inalay niya buhay niya para matubos, binaba niya yung pagkatao niya. Siya ang Diyos na pinaka-highest, King of the King, pero binaba niya para sa ating mga tao, imbis na piliin niya yung kahit isang click lang sa ating mga tao, pwede niya tayong patayin lahat kasi Diyos siya kaya lang may timbangan ng Diyos Ama kailangan may sapat ang timbang ng mabuti at masama, at mas pinili ng Diyos Anak na magsakripisyo ng buhay niya, iali ang buhay niya, magsakripisyo at magtiis sa mga paglulubak sa kanya, paninira sa kanya ng mga Romanong kawal, di ba? Pinusahan siya ng mga pare, di ba? Pero ginampanan niya yung para sa atin dahil ganun ang kanyang pagmamahal, ang kanyang taos-pusong pagmamahal para sa atin. Kaya ikaw ang taong makasalanan, magsisi na po tayo. Huwag po natin gawin paulit-ulit na kasalanan. May isang Diyos tayong Diyos Anak na si Jesus Christ na nag-alay ng buhay niya para sa atin. Huwag po tayo gumawa ng paulit-ulit na kasalanan. Iligtas po natin yung kaluluwa natin sa impyerno. Maging makadiyos po tayo. Manalig po tayo sa nag-iisa nating Diyos Anak na si Jesus Christ na nag-alay ng buhay niya para sa ating mga tamang kasalanan. Pagsisihan po natin kasalanan natin at tsak na tsak
iniligtas tayo ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Manalig manampalataya sa nag-iisa nating Diyos anak na si Jesus Christ na nagligtas ng ating makasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ikaw ang gagawin mo lang, magsisi ka lang, bumalik sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, patatagin mo pananalig mo sa Kanya, at tsak-tsak maliligtas ang ating mga kaluluwa dito sa ibabaw ng mundo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.